If there is one image or symbol that is used in the Bible to refer to God, it's the symbol or image of the shepherd. Yan po'y gamit na gamit in the Bible. And if you notice in the Old Testament, the Lord is seen as the shepherd of the people of Israel, especially in the book of Psalms. But when we look at today's gospel, Jesus said at the end of our gospel, the Father and I are one. Because Jesus also said, I am the good shepherd. Kapag ginamit yung shepherd in the Old Testament, wala yung salitang good. Why? Because in the Old Testament, there were also abusive and irresponsible shepherds. Pero ano ang sinasabi sa Old Testament? That when God got tired of these abusive shepherds, He gave a promise to these people, to the people of Israel, telling them that He Himself will shepherd His own people. Kasi nadismaya ang Panginoon sa mga shepherds or leaders that were given to them. But when we look at our gospel, Jesus Himself presented Himself to us as not only the shepherd, but the good shepherd, ang mabuting pastol. Because there is always that relationship between the shepherd and the sheep. Yun ang napakahalaga for us to see the relationship between the shepherd and the sheep. Because shepherds are generally good. Kaya nga in the Old Testament, before maging leader, itong mga, sabi nga natin, men chosen by God, they were before shepherds like David, or maaaring ando doon si Abraham. Sila mismo, pinapastol nila yung kanilang mga tupa. Kasi meron silang qualities na very important na yung mga leaders would possess. Pero when we look at the sheep, kung yung shepherd is full of goodness, yung isang quality daw ng sheep is that they are very gullible. Ibig sabihin, they can easily be fooled. Madaling mauto, madaling malinlang. That's why we understand that sheep always need shepherds. Kasi kapag wala yung mga pastol, pwedeng maloko yung mga tupa. Pag wala yung mga pastol, pwedeng maligaw ng landas yung mga tupa. O pwedeng makain ng mga asong gubat yung mga tupa. Because sheep are very gullible. That's why when we look at our gospel, Jesus said, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Yung tatlong words are very important. The first word is hear, nakikinig. Jesus said, my sheep hear my voice. Sabi nga nila, yung daw mga sheep are not very wise and they have poor eyesight. Hindi ganoon katalino ang mga tupa. At the same time, malabo yung kanilang mga mata. Pero ano ba yung strength ng sheep? Meron silang good sense of smell and good sense of hearing. Yun ang malakas sa kanila. Yung pang-amoy at saka yung pandinig. Kaya naaamoy nila yung kanilang mga pastol. That's why they can easily distinguish sino ba yung shepherd at sino ba yung hireling. Kasi yung hireling, yung mga inakilalamang parang magbantay sa kanila, laging wala. Kaya hindi kaamoy ng tupa yung mga pastol. Pero kapag real shepherd, they can easily distinguish na yung smell ng shepherd is like that of the sheep. Kaamoy ng tupa yung mga pastol nung panahong yun. Kaya yung kanilang sense of smell ay napakalakas. At the same time, yung sense of hearing. Kaya nga we understand why in our gospel, Jesus said, my sheep hear my voice. Hear my voice. Pero alam din natin, my dear friends, that there is a very big difference between hearing and listening. No? Hearing and listening. Minsan pinagpapalit natin yan. Pero ano yung nabasa kong quotation the other night? Ang sabi doon, the difference between hearing and listening is paying attention. Is paying attention. Kasi in Tagalog, when we say hearing, naririnig. No, marami tayong pwedeng marinig araw-araw. Pwede mong marinig yung family mo, pwede mong marinig yung office mate mo, pwede mong marinig yung neighbor mo. Pero when they say listening, ito yung pinakikinggan. It means you really pay attention on what that person is saying. Kasi pwedeng sa isang banda, meron tayong naririnig,
pero ating hindi pinapakinggan ang sinasabi ng ating pamilya, ng ating kapwa. Kaya nga meron tayong expression dyan, ano yun? Tengang kawali. No? Parang pasok dito, labas sa kabila. Parang wala rin naman tayong narinig. Pero yan ang point ng ating gospel for today. That as shepherds, as sheep, we have to listen really to the voice of the shepherd. But sometimes our problem is this. We have selective listening. Pinipili lang natin yung ating gustong pakinggan. Kaya nga kapag yung mga tao na nag-a-agree sa atin, yun lang ating gustong pakinggan. Kapag yung mga tao sumasalungat sa atin, at once canceled na yung taong yun sa atin, talagang sinasarado natin yung ating mga puso sa kanila. And sometimes also, we could have that tendency that we only listen to ourselves. Para bagang minsan pakiramdam natin, tayo lagi yung tama. That's why we don't listen to the advice of other people. Yan ang unang mahalaga sa ating ebanghelyo sa ngayon. We always have to be discerning whom we listen. Sino yung ating pinapakinggan? Because definitely, even the hard shepherds can mimic the voice of the real shepherd. Pero saan nakakataluyaan? Yung intention ng good shepherd will always be for the good of the sheep. Kasi yung hired shepherd, ang kanyang intention is simply to use the sheep for his own interest. Pero wala talaga siyang good intent sa welfare ng kanyang mga sheep. Yan ang unang hamon sa atin. Pakinggan natin yung mga tunay na pastol sa ating pamayanan. But we have first to be discerning whom we listen to. Kasi baka yung nagpapanggap lamang ng mga pastol ang siyang ating pinapakinggan, but later on, ito'y mag-aaki sa atin sa kapahamakan. First is to hear the voice of the shepherd. But second, in our gospel, Jesus said, I know them. Very powerful yung point na yun. I know them. No, because in the Bible, sabi ko nga, when they use the word know, hindi yan intellectual knowledge. No? Kasi pwedeng sabihin mo na, kilala ko yung taong yaan. Bakit? Kasi meron kang narinig or nabasa tungkol sa kanya. O you've studied yung life ng taong yun. But in the Bible, when they use the word know, it's more of experience. No, ibig sabihin, you've spent time with that person. Kaya you could say, I know him or I know her. Same thing with the shepherd. Hindi pwedeng sabihin ng shepherd that he knows his sheep unless he stays with the sheep. Kaya kapag laging wala yung pastol, hindi niya nakikilala yung kanyang mga tupa. And how can he respond to the needs of the sheep unless he really spends time with them? Siguro yun ang pangalawang challenge din sa atin. How well do we know our sheep? How well do we know our flock? Gaano mo ba kakilala yung mga tupa na ipinakatiwala sa iyo ng Panginoon? Because sometimes we only presume that we know their needs. Pero ang problema, unless we spend time with them, we cannot really respond to their needs. Yan ang pangalawang maganda kay Jesus. Talaga siya'y nakababad. Kaya ganoon niya kakilala ang kanyang mga tupa at kanyang alam ang kanilang pangangailangan araw-araw. Yan ang pangalawang point in our gospel. It's not enough for us to say that we know the person. What is more important is that we spend time with that person so that in spending time with that person, we would also know his or her needs and be able to respond to them. Pero pangatlo po at panghuli, when we look at our gospel, Jesus also said, they follow me. They follow me. I think yan ang pinakamahalaga, no? Because a person can hear the voice of the shepherd and the shepherd can also know the sheep. Pero what is very crucial is if the sheep follows really the shepherd. Talaga bang sinusunod nung tupa yung pastol na sa kanya ay gumagabay? Because ang sabi nga natin, sometimes we hear what the other person is saying, pero we don't automatically follow what the other person is asking us to do. Kasi baka sometimes ang naging hindrance sa atin is what? Our pride, no? Yung ating kayabangan. That's why Saint Benedict once said, the first degree of humility is prompt obedience. Let me repeat it. The first degree of humility is prompt obedience. So, hindi lang basta obedience. Ang sabi ni Saint Benedict, prompt obedience. Yung agad-agad, handa kang sumunod. But we can only obey the shepherd
if we know the shepherd, if we trust the shepherd, if we also know that the shepherd would only lead us to the right path. Kasi kapag doubtful tayo doon sa shepherd, kahit ano yung kanyang pinapagawa sa atin, we will not follow him. We will not obey him. Kaya tingin ko ito yung pangatlong mahalaga. No? Sino ba yung ating laging sinusunod? And where is that person leading us? No? Talaga bang maliwanag sa atin na yung ating shepherd is really leading us to the right path? O maaari yung shepherd natin na akala natin is true and faithful ay siyang nagiging daan para tayo ay maligo mismo ng landas. Kaya nga when we look at the shepherd, dapat alam din niya where to lead or to bring the sheep, the flock. Kasi hindi pwedeng the shepherd has no plan for the sheep. Kasi saan niya dadalhin yung kanyang kawan kung siya mismo magulo ang kanyang buhay, kung siya mismo walang direksyon ang kanyang isipan. Kaya nga dapat yung shepherd mismo has a concrete plan on where he would bring the sheep so that the sheep could also trust the shepherd. Kasi baka minsan tayo din as shepherds, hindi tayo mapagkatiwalaan at masunod ng ating mga tupa. Kasi malabo sa kanila kung saan ba natin sila inaakay o dinadala. May isa nga akong nabasang libro before na ang sabi doon, as a shepherd, you need to inform your sheep what is their plan and where you are bringing them. What is their plan and where you are bringing them. Even sa workplace, even in the family, kailangan ipaalam mo ano yung iyong balak sa kanila. Saan mo sila dadalhin so that you could also gain yung trust ng inyong sheep. May isa akong nabasang quotation the other night from St. John Bosco. Ang sabi niya, when stubbornness takes hold of one's mind, how can sanity ever flourish? Where humble obedience reigns, grace will triumph. Let me repeat it. When stubbornness takes hold of one's mind, how can sanity ever flourish? Where humble obedience reigns, grace triumph. Kasi kapag matigas daw yung ating ulo, paano tayo makasusunod sa sinasabi halimbawa ng ating pastol? Pero sa isang banda, kapag tayo ay handang sumunod, dun nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. Let us not forget what Jesus said in today's gospel. He said, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Tatlong salita. First is the word hear. Sino ba yung ating pinapakinggan? And do we really pay attention to that person? Second is the word know. How well do we know one another? How well do you know your sheep? At the same time, do you also spend time with them so that you could also respond to their needs? And third, the word follow. Kasi hindi lahat ng nakikinig at nakikilala natin, sinusunod natin, unless we know that that shepherd is really leading us to the right path. Let us be more discerning whom we follow. Kasi madaling magpanggap na totoo at mabuting pastol. Saan makakatalo? Saan tayo dinadala ng pastol? Amen.